tungkol po sa sasakyan, pwede rin po sa ating cellphone. Nakaramdam na ba kayo ng pagkasablay o kaya paghina po ng ikot ng ating starter pag ini-start po natin ating sasakyan? Number 1, kapag ang battery po natin 2 years na o magit pa o kaya 3 years, bigla po yan nagpaparamdam ng pagkalubat. Kaya the best po natin gawin habang okay pa ang ating battery, bumili po kayo ng portable jump starter. Ito po yung kanyang power button, may port po dito na charging po, pwede rin po sa charger ng ating cellphone na Samsung, at pwede po natin i-charge ang ating cellphone dito po sa USB port po dito, at pwede pong gawing ilaw kasi may ilaw naman po siya pag gamit po natin. Tuturo ko po sa inyo paano po gamitin. Saksak po natin, pagkatapos pa-power on natin. Yan, naka-power on na po siya. May ilaw po siyang green dito po sa dulo. Hindi niyo po makita kasi maliwanag po. Kung may nakita kayong green po dyan sa ating dulo, ibig sabihin full charge po itong ating portable jump starter. Kukunik po natin yung negative po mauuna, tapos positive. Tapos niyan, i-start po natin ang ating sasakyan. Pagka-start po ng ating sasakyan, pag umandar na po ang sasakyan natin, tatanggalin natin ang negative pa una. Tapos, positive. Kaya po hindi ko na in-start ang aking sasakyan kasi okay pa ang aking battery. Nag-i-start po siya kahit hindi ko pa sa ginajumperan. Kung napapansin nyo, may nakaumbok po dito sa red na cable. Ito po ay fuse para sa protection ng ating jump starter. Ang kagandahan po nito, save po kayo sa time. Hindi kayo makakaabala sa iba. Pwede nyo i-start ang yung sasakyan na kayo lang mapapa-start nyo na. At kahit saan, pwede po nyo ito dalhin. Kahit magpunta kayo sa malayong lugar, kung lubat man lang yung battery, mapapa-start nyo mag-isa. Makakauwi kayo ng bahay na safe. Kukwento ko po sa inyo. Nakarang araw lang, may tumawag sa akin na ating kaibigan. Sabi niya, yung sakyan niya ayaw daw mag-start. Sabi ko, saan ka ba galing? Galing daw siya ng bahay. Punta siya ng mall. Doon po daw sa bahay nila, pag-start niya ng una, medyo mahina daw yung makina. Ayaw mag-start. Palawang pag-start niya, one click na nag-start. Nakarating sila sa mall pagka shopping po nila. Pag-start po niya yung sasakyan, ayaw na mag-start. Totally wala na po siyang power. Kahit i-turn on niya yung susi, wala pong power. Kasi ubos na po yung battery, lubat na. Kaya ginawa ko, ginamp start ko po nito. Ito po ginamit ko, ginamp start ko po siya. Pina-start ko po yung sasakyan. Ayun, nag-start po, one click lang. Sinabi ko sa kanya, suggest ko, bumili ka ng portable jump starter. Makakatulong to sa'yo. At magandang investment po ito. Kasi malaking tulong naman po sa ating sasakyan, sa ating mga gadget. Pwede natin gamitin to pang charging. Hi guys! Naranasan nyo na ba na nawalan ng ilaw katulad po ng headlight o kaya yung lubim? Kung minsan nawawala, kung minsan nagkakaroon.
tuturo ko po sa inyo yung basic na dapat po natin unahin bago tayo magpalit. Una, check po natin yung bumbilya, yung bulb nya. Makikita nyo naman sa yung bulb, yung gitna nya may dalawang wire doon. Kung maitim na po yun, ibig sabihin sunog na po yung bumbilya nya. Tapos i-check din natin yung connection dito po. Baka mamaya itong connector nya o kaya yung wire naka loose lang, idiin lang natin yan. Susunod naman, check natin itong fuse box. Ito po yung fuse box ng ating sakyan. Nakasulat din dito yung headlight natin kung saan banda. Katulad po nito, nandito po siya. Ito po. I-test natin yung fuse na yan kung umiilaw ba o hindi. Pero dapat kailangan i-turn on natin yung headlight para malaman natin agad kung okay yung fuse nya o sira. Buhayin natin yung headlight. Buhay na po yung headlight natin. Ayan po. Check natin ngayon tong fuse. Kung wala kayong tester na ganito, pwede naman yung yung tester na screwdriver, yung may ilaw po. Kukunik natin to sa negative. Tapos tusukin natin yung fuse. Kung umilaw po itong tester natin, ibig sabihin okay yung fuse natin. Kung hindi siya umilaw, sira po yung ating fuse. Ayan po, yung ating tester ay umilaw. Ibig sabihin okay ang ating headlight. Ayan po, umilaw din na parehas yung fuse nya, kaya okay po yung fuse natin. Sunod naman po yung ating low beam, kasi magkaiba sila ng fuse. Buhayin ko lang yung low beam, patayin ko yung high beam. Sunod po natin i-check yung low beam nya. Ayan po, umilaw yung low beam. Ayan, umilaw din po na parehas. Ganyan lang po yung pag-check para malaman natin kung ano po yung sira ng ating bumbilya. Kung sira po yung bulb nya, kasi yung bulb malalaman mo naman kung sunog, kasi magkakaroon po yun ng itim yun. At kung okay naman yung bulb natin, sunod natin i-check yung connector po dito. Baka mamaya nag-loose lang po ito. Tulak nyo lang. Tapos buksan nyo yung fuse box. Naka-indicate naman dito yung sign ng ating ilaw. Tulad po nito. Hanapin nyo lang dyan. Katulad yan, nasa unahan. Ito siya sa unahan. Unahan, saka yung pangalawa. Kasi yun po yung naka-indicate po dito sa ating fuse box. Kapag nakita nyo na wala pong ilaw yung tester natin dito, ibig sabihin sira po yung fuse natin. Kapag sira po yung fuse natin, yan po yung kailangan natin palitan. Pero kung okay naman lahat, okay po yung bulb, okay yung bulb natin, wala namang itim, hindi sunog, okay yun.
Kung chinek natin itong connector, naigpit naman, wala naman siyang loose. Kung chinek naman natin itong fuse, okay naman lahat yung fuse. Ang last po natin na i-check, siyempre yung combination switch po niya, yung nasa loob po, yung nasa manibela po, malapit po doon sa bandang baba niya. Sasaulin natin itong fuse box kasi okay naman lahat po dito sa side na to. Sa loob naman po tayo. Minsan kasi nasusunog din itong combination switch natin eh. Ito po yung combination switch na sinasabi ko. Bubuksan natin ito. Tuturo ko na rin po sa inyo kung paano po baklasin itong cover na ito para mahugot natin itong combination switch, kung paano magpalit, paano magtanggal. Siyempre itong Mitsubishi Pajero, isa lang ang kanyang screw na nasa baba, tapos sa bandang taas niya dalawa. Yan po, tanggal na yung isa. Tapos may dalawa pa dito sa bandang taas niya. Po, tanggal na. Pag natanggal na po natin yung screw dito na dalawa sa taas at saka yung sa baba, yung cover naman niya ang ating tatanggalin. Tuturo ko po sa inyo kung paano magtanggal. Ito po yung combination switch. Ito yung cover. Kailangan natin i-push lang yan pababa. Yan po. Tanggalin din dito. Yan. Ito po yung cover sa taas. Lagay lang natin yan. Baklas na po yung cover ng ating combination switch. Ngayon tuturo ko sa inyo paano bubunutin ito, combination switch na to. Itong combination switch natin ay madali lang po bunutin ito, madali lang din ibalik kasi wala na siya po siyang screw, clip lang. May nakikita po kayo dito na clip, ayan po. Siyempre meron din yan sa baba. Ito naman, yung dalawang yan ipipress lang natin, tapos hihilahin na itong ito. Ito po yung dalawang lock, hawakan ko na ang isang kamay lang kasi isang kamay nakahawak sa mobile. Yan po. Tanggal na po ang ating combination switch. Itong combination switch natin ay nandito po yung headlight, low beam, high beam ay nandito po lahat. May circuit po yan. Itong puti na to. Subukan natin tanggalin yung cover ng circuit para makita nyo yung connection. Dahan-dahan lang. Ayan po. Ito po yung circuit. Nandito po yung headlight, low beam, high beam. Kapag na-check na lahat doon sa engine side, tulad ng electrical wire, kung yung wiring ba niya ay may loose o kaya may putol, kaya yung connector niya ay naka-loose din, kaya yung valve niya ay sira. Pero kung okay naman lahat doon, siguradong nandito lang yung problema. Kung minsan kasi nasusunog po ito, circuit na yan. Minsan napapansin nyo yung low beam nyo nabubuhay, mamatay. Sigurado po na nandito po sa circuit yung problema.
Kadalasan po ganun po ang nangyayari sa ating sasakyan. Okay lahat ng fuse, okay naman yung valve, okay naman yung wiring. Kaya dito lang last na ma-check natin, kasi ito lang naman ang last na connection niya. Ito po. Pag nasunog po yung circuit na yan, may nasunog po dyan, matik yung ilaw po natin, meron dyan mapupundi, kaya hindi nagagana. Ganito lang po yung pagtanggal, at pagbalik po ay madali lang din po. Mas madali yung pagbalik. Kaya dahan-dahan lang po yung pagtanggal nito. Baka mamaya itong cover, kung hindi nyo kabisado, baka ma-scratch pa yung kanyang circuit, kaproblema pa kayo. Sa uli natin yan, i-press lang na ganyan yung cover para maibalik na siya, pero wag nyong diinan ng maigi, baka man mabasag. Tapos yung pagbabalik nito, siyempre ipupush nyo lang yan, pero tignan nyo kasi ito may lock siya. Ayan po yung lock, may lock din po yan eh. Yung guide na yan, ito yung lock nya, tapos ito yung guide. Itong guide na yan dapat parehas sila sa taas sa kababa. Pag di parehas yan, hindi yan papasok. Yan po. Kapag nakapasok ng ganyan, itutulak lang yan. May guide po ito kaya yung pagbalik, itong guide na ito dapat eksakto dito. Ganun din po sa baba. Dapat eksakto rin yan para smooth yung pagpasok nya. Marinig nyo yan na lalagutok yung lock nya, na okay na siya. Ayun po. Ayan, balik na ang ating combination switch. Sauli na natin yung cover. Cover niya, siyempre itulak lang natin na ganyan. Tapos yung sa taas, turret. Dapat sakto lahat. So, nailak ko na po yung tatlong screw nya. Bali ito sa dalawa, tatlo. Pagkatapos po nitong tatlong screw na yan, siyempre sa taas yung cover nya, ilak po din natin. Pero kanina nilak ko na kasi mahirap po isang kamay lang, kaya hindi ko na nabidyohan. Ito, nakalagay na po yung cover nya, nakalak na rin po lahat yung kanyang cover taas sa kababa. Kung gusto po ninyong subukan yung nilagay nyong combination switch, kung nailagay nyo ng ganyan, ibaba po ninyo yan. Dapat pag pinress nyo pababa, hindi yan babalik agad, kasi kapag pinress nyo baba, bumalik agad na ganon, ibig sabihin may problema yung combination switch, o kaya may mali sa pagkalagay natin. Yan po, dapat lalagutok siya kapag binaba nyo, kasi naglalak siya. Dapat hindi siya babalik agad kapag pinress yung pababa tapos bumalik agad, ganun lang siya. Ibig sabihin may problema po yung combination switch na yun. Ganun din po pag pataas, dapat pag tinaas yung ganyan, lalagutok, hindi siya bababa agad, kasi kapag bumalik agad ito, pag tinaas yung ganyan tapos bumalik agad, may problema rin po. Kaya pagkatapos po ng pag-install nyo, subukan nyo para sure na ayos lahat ang kinabit nyo. Tips number 1 po,
Ang battery natin ay may 6 na cell sa loob po ng battery. Siya po yung nagbibigay ng power papuntang starter, pagkatapos po pupunta ng alternator. Tips number 2. Ang battery natin ay may 2 years lifespan lang po. Pero karamihan hindi na maabot ng 2 years. Kasi kapag nag-on sila ng ignition, tapos maraming nakabuhay na accessories sa loob po ng sasakyan, malaki po yung chance na mabawas agad ang power po ng battery. Kasi abnormal use po ganon. Kaya dapat po laging patay lahat ng accessories po sa loob ng sasakyan bago natin i-turn on yung ignition key. Tips number 3 naman po, isang paraan naman kapag nakaranas kayo ng pag-discharge ng battery, tanggalin nyo po yung negative at positive terminal. Tapos hayaan nyo po ng 24 hours. Pagkatapos po nun, balikan nyo, ikabit nyo ulit. Kapag nakaranas kayo ulit ng pagdi-discharge pa rin, ay sira na po yung battery. Sign naman po, number 1. Kapag umaandar po ang ating sasakyan, dapat hindi ito lalagpas ng 14.6 volts output ng alternator. Kapag umabot po ng 14.7, sira po ang ating alternator. Sign number 2 po naman. Kapag tinanggal po ninyo ang positive terminal ng battery habang umaandar po yung makina, tapos bigla pong namatay, ibig sabihin sira po ang alternator din. Sign po number 3. Isa pong sign ng alternator problem kapag nakailaw po sa dashboard yung battery sign. Katulad po nito, yan po, pag nakailaw yan sa dashboard, sabihin may problema po ang alternator po natin. Battery voltage at alternator voltage naman po tayo. Kapag ang battery voltage ay 11.75 volts, ay hindi na po gagana. Number 2. Kapag ang battery voltage naman 11.8 to 12.35 volts, kailangan po i-recharge yan. Ay na po yan. Number 3 naman po, kapag ang battery voltage ay 12.4 to 12.5, yan po ay normal. Alternator naman po, kapag ang alternator natin, yung voltahe po niya ay 13.2, masyado pong mababa, hindi po handa ng ating sasakyan. Number 2 naman po, kapag ang voltage po ng alternator natin ay 14.5, masyadong mataas na po ang voltage po na yan. Baka may problema po sa ating wiring, kaya sira po yung alternator. Number 3, kapag ang voltage po ay 13.4 to 14.75, yan po ay normal. Hanggang ganyan lang po, susunod na lang po na video. Hi guys, dito ulit tayo mag-i-scan ng sakyan Toyota Camry na 2008. Lalagay po natin yung OBD cable po natin. Itong Toyota Camry nandito po sa gitna, sa baba po ng manibela. Yung iba na sa gilid. Ayan po. Isaksak na natin. I-set na natin yung ating car scanner. Ito po, malulubat na pala. Try natin, makakaya pa naman niya matapos. Ayan po, naka
Saksak na po yung ating OBD cable doon po sa kanyang OBD port. Nandun po. Yan po yung OBD port ng Toyota Camry na 2008. Start na po natin. Click po natin yung Toyota. Tapos i-click po natin yung Japan kasi made in Japan siya. Click natin yung automatic detection. Tapos tong 08 kasi 2008 po siya. Ayan po, na-detect po niya. Click natin yung OK. Tapos i-click po natin yung diagnose. Sunod naman, automatic scan. Ayan po, magbabasa na po siya. Tayan natin na matapos kung anong resulta ng kanyang makina. Yung mga sensor ba niya at electronic okay lahat o may fault. Po 11/16 at 12. May apat pa siyang ini-scan. Ayan po, natapos na po ang kanyang pag-scan. Click po natin yung diagnose para masigurado kung anong resulta. Ayan po, click natin OK. Click po natin yung read trouble code. Ayan po, lumabas no fault code present. Sabihin wala na problema yung kanyang electronics saka mga sensor. Puntahan naman natin ang kanyang makina. Buksan natin yung code. Sabahan niyo ako, check po natin yung kanyang engine kung may sira ba o kondisyon ng mga parts na nandito. Tulad po ng battery, check po natin yung terminal. Battery, maigpit naman yung negative terminal niya. Wala rin siyang corroded. Kung may corroded kasi ito, mahirap pong mag-start ang ating sakyan. Ganon din po sa positive. Okay naman po, madimila ng konti. Yung battery lead naman niya ay green na green pa. Kaya okay itong battery na ito. Check din po natin yung brake fluid kung mataas pa yung level niya o nasa baba na. Yung brake fluid niya ay nasa maximum level naman po siya. Kaya okay po ito. Check natin yung power steering fluid. Power steering fluid niya nasa maximum level naman siya. Kaya okay po siya. Hindi ko na po i-check yung kanyang engine dipstick kasi maandar po yung makina. Hindi natin masusukat ng eksakto. Pag mainit na kasi yung makina, hindi na po nasusukat ng tamang sukat kasi yung oil malsik na sa loob ng makina. Dapat pag malamig yung makina, doon po yung tamang pagsukat ng engine oil. Kapag maandar po yung sakyan, mahirap po matansya kung nasa tamang level pa yung engine oil niya o nasa baba. Ayan, okay po yung sakyan na ito. Ayos po yung kanyang andar. At yung pag-i-scan naman ay wala pong problema. Lahat po ng electronic parts niya saka sensor ay okay, wala pong problema. Patayin na natin ang ating scanner. Kagandahan po nitong scanner na to, may sarili siyang power.
Yung ibang scanner kasi pag sinaksak mo na sa OBD port, direct na po siya magpa-power. Ito, may sarili po siyang power kaya maganda po para sa akin. Tanggalin po natin. Ito po yung sasakyan na in-scan po natin. Share ko lang po sa inyo ang aking konting kaalaman pagdating po sa gulong. Yung 185 by 65 R15, ito po yung 185 lapad po ng gulong. Tapos yung 65 naman, ito po yung taas ng ating gulong. Tapos yung R, yun po yung radial type ng ating gulong. At saka yung 15, yun po yung size ng ating rim. Tapos papakita ko sa inyo yung expiration natin gulong. May nakalagay po dito dot, tapos may 4 na number. Yung 11 po, yun po yung 11 weeks na ginawa. Tapos yung 17, yun po yung year manufactured po ng ating gulong. Tuturo ko naman po sa inyo yung trademark ng ating gulong. Ito po. Ito po ang trademark ng ating gulong sa pagitan po ng guhit na ito. Kapag nagpantay na po yan dito, kailangan po natin magpalit na. Kasi ang expiration ng ating gulong ay 6 years lang po pag lagi pong ginagamit. Pag bihira mong gamitin, pwedeng aabot po ng 8 years. Ang gulong po natin dito sa harap at saka sa likod, pwede po natin pagpalitin every 5,000 kilometers po. Kaya po napupudpud agad ang harapan dahil nandito po yung bigat ng makina at mabibigat na parts ng ating engine. Ganon din po sa bandang kaliwa, pwede natin pagpalitin yung dalawang gulong doon every 5,000 kilometers. Palitan nyo pala ng tire, huwag nyo pong itapon, sayang naman. Gawin nyo na lang pong spare for emergency use only. Hi guys, additional information po tayo ngayon tungkol po sa usapang gulong. May dadagdag po ako sa unang kong ipinost noon. Papakita ko sa inyo kung nasaan po yung tire pressure po natin at yung tire size at yung rim, at naka-indicate din po doon yung engine number, kung anong manufactured yung sakyan, kung anong made. Puntahan po natin yung driver side. Ito po yung driver side, bubuksan po natin. Malapit po sa upuan yung tinutukoy ko. Ito po yung tire pressure po natin. 220/32 PSI. Tapos yung tire size natin ay nandito rin po. Katulad po ng gulong ko, 185 by 65 R15. Yan po yung size ng aking gulong. At yung tire pressure ay sinunod ko po ito, 32. Para yung gulong natin ay hindi po masira agad. Kasi kapag medyo flat ang ating gulong, ang sasakyan po natin ay mahihirapan po yung makina at mapapagastos po tayo ng gasolina dahil mas lalong inaapakan po natin yung accelerator. Samantalang pag sinunod po natin itong tire pressure na to, mas matulin po yung takbo ng sasakyan natin at hindi po tayo mapapagastos sa gas. Kasi kunting apak lang natin, tatakbo na agad dahil nasa tamang hangin po siya. At makakatipid po tayo sa gulong dahil hindi po mapupudpud agad, kasi yun lang po yung lalapat na dapat po lumapat dahil yun po yung naka-indicate sa sasakyan po natin. Kung medyo flat, mapupudpud agad, papagastos pa tayo.
Andito rin po yung kung anong made po yung sasakyan po natin. Katulad po nito, made in Korea kasi Kia po siya. Yung ibang sasakyan naman, made in Japan, made in India, mga ganun po. Ito po yung engine number, nakasulat po dito. At nakasulat din po dito kung anong year o buwan na minanufacture yung sasakyan. Katulad po nito, October 2014 na minanufacture po itong sasakyan na ito, pero nung nirehistro 2015. Lahat po ng sasakyan ay ganon. Kunwari 2000 ginawa, i-rehistro po yun ng 2001. Ang pagkakaalam ko, ini-inspection muna nila yung sasakyan, kaya tinitest nila hanggang pumasa sa kanila bago po nila i-rehistro para wala pong aberya. Kaya po nila ibenta po yun. Tuturo ko po sa inyo yung engine number na tinutukoy ko na nandun po sa dashboard malapit po sa salamin ng ating sakyan. Ito po yun, yung engine number na naka-indicate dito po sa harapan po natin sa may dashboard malapit po sa salamin. Kaya po dito nilagay yung engine number, naglagay po din sila dito para pag in-inspection ay madali po nilang makita yung ibang sasakyan nabubura. Minsan nilalagay na lang po sa tabi po ng pintuan para madali po makita. Itong gulong pala natin, kapag expired na po, mapapansin nyo maingay na po yan na tumatakbo sa kalsada. Kasi yung goma niya na lumalapat sa kalsada ay malutong na po. Matigas na siya. Kaya po maingay kapag natakbo ang ating sasakyan. Samantalang kapag hindi pa expired ang gulong natin, yung goma niya ay malambot pa. Kaya smooth lang yung ingay na marinig nyo. Pero yung mga expired na gulong natin na makapal pa naman ay magagamit po natin yan bilang spare o kaya pang malapitan na biyahe, pwede pong gamitin yon. Naranasan nyo na ba yung brake light natin lagi pong nakailaw? Tuturo ko po sa inyo ano po yung mga dahilan. Yan po yung brake pedal switch. Yan po ang isang dahilan. Kapag sira na po ang yung stopper, automatic po yon na iilaw lagi ang yung brake light sa likod. Di po yun mawawala kahit patay po ang makina. Itong sasakyan na ito ay hindi pa naman sira yung kanyang brake light stopper, kaya hindi ko po pinapalitan pa. Kung sakali lang po na magka-problema yung sasakyan, ganito lang po ang gagawin ninyo. Ito po yung stopper nya. Yan, yung stopper na yan ay plastic lang po. Pwede po ninyo yan palitan ng bolt and nut, pang permanent na po. Okay, lagyan nyo po ng masking tape o kaya electrical tape kung temporary lang, para hindi po malubat ang inyong battery. Isa pa pong paraan ay bunutin nyo po itong socket nya. Ayan po, brake pedal switch. Pag tinanggal nyo po yan, mamamatay na po yung ilaw. Pero kung nakabili na po kayo ng plastic na stopper, pwede po ninyong ipalit. Pero mas maganda kung bolt and nut lang ilagay nyo para pang matagalan na po. Yan lang po ang dahilan ng ating brake light na lagi pong nakailaw sa likod. Ganun lang po yung paraan para i-troubleshoot ang ating brake light na lagi pong nakailaw sa likod, para hindi po maubos ang battery natin at makakatipid po tayo sa ating pagpapagawa. Sana makatulong. See you on my next video. Hey guys, usapang
isang radiator po tayo ngayon. Tuturo ko po sa inyo ang isang dahilan kung bakit po laging nagbabawas ang ating coolant o kaya tubig sa loob ng ating radiator. Ang sagot ko po dyan na isang dahilan ay itong radiator cap. Ang radiator cap natin ay mahalagang papel nito para sa cooling system ng ating makina. Number 1 po, ang radiator cap, kapag sira na po itong rubber niya o kaya manipis na katulad po nito, manipis na po siya, at yung spring po niya mahirap na po pag pinipisil, di na po siya nabalik agad at mahirap po pisilin. Ito po yung sirang radiator cap. Itong radiator cap ng aking sasakyan ay maayos pa. Tulad nito, ayos pa yung rubber niya. Kahit kaliwa lang ang pagpisil ko, madali lang po siya bumalik. Hindi katulad po nito. At yung rubber niya, ang layo po ang diferensya. Ito, maliit na at manipis. At isa po itong cause ng overheat ng ating sakyan. Kasi hindi po niya nakokontrol ng tama yung flow ng tubig sa ating loob ng radiator. Kaya tinatapon niya ito sa reverse tank natin. Tapos yung reverse tank naman, tatapon niya po baba. Kaya maubos po ang ating tubig o kaya kulat sa loob ng ating radiator. Kaya magkukos po yan ng overheat. Itong rubber na ito ay protection yan ng ating radiator para hindi po sumingaw o kaya para hindi makapasok yung hangin dito po sa loob ng ating radiator at para hindi na rin tumapon yung tubig kung saan saan. Yan po ang papel ng isang radiator cap. Kapag nakita nyo yung radiator nyo na lagi pong nagbabawas, i-check nyo muna yung radiator cap nyo. Katulad po nito, baka mamaya isira na pala yung radiator cap, manipis na yung kanyang rubber o kaya yung spring hindi na po nabalik. Kaya lagi po tayong magsimula sa basic, hindi po hatol agad. Pag nakita natin na wala lang tubig o kaya laging nagbabawas ng tubig ang ating radiator, sasabihin natin head gasket na yung problema. Hindi po ganoon. Dapat simula tayo sa basic para makatipid po tayo. Kasi kapag head gasket na yung problema, kaya pina-check nyo sa iba, tapos sabi naman head gasket yung problema kung nagbabawas yan o kaya tinawag nyo lang, hindi naman nakita sa actual ang nangyayari. Hindi po ganoon. Simula kayo sa basic. Itong radiator cap, lagi po nang tandaan, ang radiator cap, ang papel po niya ay para palamigin ang ating makina at para hindi makapasok ang hangin, para hindi na rin matapon ang ating tubig, para continuous po yung flow ng radiator sa ating makina, napapalamig niya ito, hindi po mag-overheat. Kaya hanggang dyan na lang, see you next video. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Naranasan nyo na ba yung malapit na pong malubat ang yung battery? Kapag ini-start nyo, ang tagal bago siya mag-start. Nagpa-plus lang yung mga ilaw sa dashboard ng yung sasakyan. Papakita ko po sa inyo itong sinasabi ko na malapit na pong malubat ang ating battery. Yan po ang ating dashboard ng ating sasakyan. Yan. I-turn on natin yung ignition. Ayan po, naka-turn on siya. Try natin i-start yung sakyan. Ayan, nagpa-flashing lang po siya. Kapag ganyan po, battery po ang problema ng ating sakyan. Kailangan po natin palitan. Palitan natin yung battery. Una, itong negative, tanggalin natin. Yan. Susunod, yung positive.
natin pinagpalitan. Cover tong battery kaya tagalin natin. Make natin to. Kung wala pa natin positive. Ipitan natin. Maigpit ng ating positive terminal, yung negative naman. Hindi maigpit kasi bago yung battery. Hindi mabudbud yung kanyang terminal. Ayan po, tapos na po ang pagkakabit natin ng battery. Maigpit na itong mga terminal niya. Subukan natin i-start yung sakyan para malaman natin na okay na ang ating kinabit na battery. Ayan, one click lang yung pag-start ko ngayon. Kaya yung battery natin ang problema kanina. Kaya ayaw tumuloy pag ini-start natin. Nagpa-flashing lang yung mga ilaw niya sa dashboard. Hanggang dyan na lang. See you on my next video. Hi guys, nagkakaalaman ulit tayo. I-share ko lang ang aking experience, tips para sa change oil and filter. Number 1, kapag kayo po ang mag-change oil ng inyong sasakyan o kaya magpa-change oil po kayo, i-check nyo pong mabuti yung oil dipstick kung tama po ba yung level. May mark po doon na guhit o kaya butas, kasi yung ibang oil ay mapupunta pa sa ating bagong oil filter kapag in-start po natin yung sasakyan. Kaya bababa po yung oil level natin ng konti sa ating guhit. Mas maganda po ang performance ng ating sasakyan kapag ganon. Kapag sobra po sa level ay mabibigatan ng ating makina, kasi hindi naman lahat ng oil ay mapupunta sa ating makina kapag na-start na ito. Kapag sobra,
maghahanap po yan ng butas. Yan po ang pagsisimulan ng ating oil leak. At isa pa, mausok ang ating tambutso kapag sobra po yung langis. Kaya the best, mas pababa ng konti sa level lang para mas maganda po ang ating performance sa ating sasakyan. Experience ko na kasi, kaya sinishare ko sa inyo, baka mangyari po sa inyo. Kasi nung pag-uwi namin, tapos nipark ko po yung sasakyan mga 24 hours, naisipan ko lang po na i-check yung oil dipstick ng aking sasakyan. Nakita ko po mataas po yung oil level na nakalagay sa engine. Tapos nung sinubukan ko pong i-start yung sasakyan, bigla pong mausok yung tambutso ng puti. Kaya ginawa ko, bumalik po ako sa shop. Sinabi ko po na pakibawasan yung oil ng engine na inilagay nila kasi masyadong mataas. Sinabi naman nila wala daw problema. Kaya nung nabawasan na ng oil sa bandang baba na tuldok, kasi sinabi ko pwedeng pakibawasan sa pinakababa na tuldok. Nung nagawa yon, pag-start ko ng sasakyan, sa wakas nawala po yung usok. At nung nagdadrive na ako, gumanda po yung hatak ng sasakyan kasi yung makina hindi po nabibigatan. Level na sinasabi ko kanina, dapat hanggang dyan lang po ang oil level ng ating dipstick para mas maganda ang performance ng ating sasakyan. Hindi po yung lalagpas po dito. Pag lagpas po dyan yung oil natin, mausok po ang ating tambutso ng ating makina at magkukos pa ng oil leak kasi maghahanap po yun ng butas kapag sobra po yung oil natin na inilagay dito sa ating makina. Kaya the best, mas mababa ng konti ang oil level na ilalagay natin sa ating sasakyan para maganda ang ating performance. Hi guys, naranasan nyo na ba na laging buhay yung brake light switch nyo dito sa dashboard nyo? Papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga dahilan na dapat po natin tignan. Ganito po ang itsura ng brake light switch pag laging nakabuhay. Dapat po nasa maximum level yung brake fluid natin. Hanggang dyan lang po. Yan. Pag nasa minimum level po yan, talagang iilaw po yung brake light switch natin sa dashboard natin. Papakita ko naman sa inyo yung floater po ng ating brake tank. Itong kulay puti, yan po yung floater switch ng ating brake fluid tank. Yan po, siya po yung nagdi-detect kung empty na ang ating brake fluid tank o full tank pa. Ibig sabihin ng full tank, yan po ay nasa maximum level. Kapag empty naman po siya, nandun po sa pinakababa na yung sagad. Parang gasolina po yan na may floater din siya. Sinasabi niya na full tank na po siya at sinasabi din niya na empty na po. Ganon din po ang ating brake fluid tank po. May floater po siya. Ito lang po yung brake master natin. Yan. Ito ang brake master. Yung brake master na yan, dyan din po ang isang dahilan bakit po laging nailaw. Kasi baka mamaya may tagas po. Kasi may mga maliliit na hose po yan. Yan po sa likod. Yan po yung mga hose. Minsan dyan po nagkakaroon ng leak. Kaya naubos po ang ating brake fluid. Isa pang cause yung maninipis po na brake pad. Kasi po yung brake caliper natin may mga piston po yan sa loob na siya po yung tumutulak sa brake pad para kagatin niya yung rotor disc. Kapag malalim na po yung tulak niya kasi manipis na po yung brake pad natin, mas marami pong fluid ang kakailanganin niya. Kaya nagbabawas ito ng fluid. Tapos iilaw na po yung warning light ng ating brake light. Yung brake fluid tank ay nandun po sa likod yung power socket niya. Ito naman po yung handbrake switch. Sa susunod ulit, sana makatulong itong video na ito. See you on my next video.
Hi guys, mag-i-scan tayo ng sasakyan. Gamit po natin ang Wi-Fi OBD2 na mini po siya, maliit lang. Ayan po. Itong Wi-Fi OBD2 na mini, connected lang po ito sa Wi-Fi without connection internet. Hindi po ito Bluetooth. Pwede sa cellphone, pwede sa laptop. I-power on natin yung Wi-Fi ng ating cellphone para ma-detect natin yung Wi-Fi OBD ng ating sasakyan na ikinabit natin. Yung maliit na adapter kanina. Dapat makita natin dito yung Wi-Fi OBD. I-refresh natin hanggang lumitaw yung Wi-Fi OBD na yon. Ayan po, lumitaw na po siya, Wi-Fi OBD2. Can't connect to the internet. I-click natin yan. Ayun, yung Wi-Fi OBD2 connected no internet. Ibig sabihin, yung Wi-Fi adapter na OBD scanner connected na siya sa ating cellphone. Ngayon, pupunta na tayo sa app. Nag-download na ako ng app na free sa Play Store. Ito po yon, Car Scanner. Ayan yung kulay blue na yan. Click natin yan. Susunod yan, i-set up natin yung sasakyan natin, kung anong sasakyan yung i-scan natin. Katulad po nito, Mitsubishi Pajero. Click natin yung settings. Tapos click natin yung vehicle option. Tapos click natin choose connection profile. Ayan po yung Mitsubishi. Click natin yan. Pwede rin yung i-click kung anong Pajero 3.0 V6, mga ganyan. Pwede rin i-click nyan, pero mas maganda para sa akin itong all OBD2 compatible Mitsubishi vehicle. Kaya yan ang i-click ko. Tapos apply selected profile Mitsubishi. Okay. Babalik na tayo ngayon sa main profile ng app na in-install natin. Ayan po. Nakalagay dito, ALM connection disconnected, ECU connection disconnected. Iko-connect natin ngayon yung app papunta sa adapter ng Wi-Fi OBD. Click natin ng connect. ALM connection connected na daw. Ayan, antayin natin yung ayan, connected na po yung ECU connection, connected na. So yung ating OBD adapter at saka itong app ng cellphone natin ay connected na, pati yung Wi-Fi. Kaya gagawin natin para masiguradong updated yung dashboard RPM natin at saka sa app. Click natin yung dashboard ng app. Ayan po yung dashboard ng app na yon. Ayan. I-compare nyo dito sa RPM ng aking sasakyan. I-press ko yung accelerator. Tignan nyo kung tataas din yung RPM ng sasakyan at saka yung app na yan. Ayan po. Tumaas yung app ng aking yung app na RPM. Tumaas, ganun din po yung aking sasakyan. I-release natin. Ayan po, sabay po sila. Yung RPM ng sasakyan ko at saka yung RPM ng app ay compatible. Updated po siya. Balik tayo sa main page. Click natin yung all sensor. Ayan yung all sensor na na-detect ng ating scanner sa sasakyan na ito. Ayan po. Monitor status since DTC clear. Ito po yung mga nandito. Ayan. Fuel system status, engine coolant temperature, RPM, timing advance, intake temperature, throttle position. Nandyan po lahat, pati mga oxygen sensor.
Lahat po ng oxygen sensor niya, mga electronic part niya ay nandito. Main page ulit. Click naman natin yung diagnose trouble code para malaman natin kung may problema itong sakyan na to o wala. Click natin yung read. Click ulit natin ang read. Ayan, nag-i-scan na po siya. Titignan niya kung may problema yung sakyan o wala. Kung may problema, lalabas naman dyan. Tapos kulay pula na may fault code siya. So yan, wala po siyang na-detect na problema itong sakyan na ito kasi wala naman po talagang problema itong sakyan na ito. Kaya no DTC found. Balik tayo sa back, sa main page. Yan. Tapos click natin tong emission test. Malalaman natin kung may problema yung sasakyan kasi lalabas naman dito kung may problema o wala. Ayan po. Sinabi niya misfire pass, fuel system pass, components pass, catalyst pass, heated catalyst pass, evaporative system pass, secondary air system pass, AC refrigerant pass, oxygen sensor pass, oxygen sensor heater pass, EGR system pass. Ibig sabihin, itong nakita niya sa sakyan na ito ay pasado lahat. Kaya accurate tong scanner na ito kahit maliit. Meron din siyang live data. Pwede natin separate, pwede rin combine. Separate na lang natin. Ayan po yung live data niya. Gumagana din po yung app na yon sa sakyan na ito. Sabihin, match na match yung scanner na yan at saka yung app na install natin. Kasi accurate siya. Yan, pwede natin i-stop na. Click lang yon, back. Tapos punta tayo sa freeze frame. When the vehicle is you detect an error, current state of the sensor is saved to the freeze frame. Ayan daw yung freeze frame na lumabas. Yung RPM, vehicle speed. Hindi naman tumatakbo kasi kaya yung RPM niya hindi naman taas, pati yung speed. Ayan po. At least sinasabi po niya kung ano yung mga code dito. Yan. Back natin. Ibig sabihin yung dashboard, live data, all sensor, diagnostic, freeze frame, gumagana lahat. Check din natin tong non-continuous monitors. Ayan po, nagre-reading siya. Ayan. Antayin natin kung anong status itong reading ng non-continuous monitor na yan. Magdadala ako sa Pinas niyan. Yung may gustong bumili, message lang ako kung nandun na ako sa Pilipinas. Pero yung ibang sasakyan ayaw gumana yung scanner na yon. May settings lang siguro na dapat gawin. Pero itong sakyan ko naman kasi, nung sinaksak ko, wala namang kung settings na ginalaw. Nag-auto detect na siya. Na siya na mismo yung ayos sa kanyang pag-detect. Wala na akong settings na ginalaw. Tapos accurate naman yung mga app na tinest ko. Match naman sa RPM ng ating sasakyan. Saka yung mga sensor at saka electronic niya ay na-detect naman niya.
OBD2 scanner na yon na Wi-Fi mini, meron din siyang sariling CD na pwedeng install sa laptop, pwede rin sa cellphone. Sa cellphone natin Wi-Fi lang siya, hindi siya Bluetooth, pero yung Wi-Fi na yon kahit wala siyang internet magko-connect siya. Yung ibang mga scanner Bluetooth, pero itong scanner na ito pinakita ko sa inyo ay Wi-Fi siya na walang internet. Okay naman siya sa sakyan ko. Saka itong video na to, kikita nyo naman na lahat ng ginalaw ko ay wala namang edited. Saka nakakabasa naman. So click natin itong back. Acceleration test. Yan. Kasi hindi naman tayo natakbo. Pag tumakbo tayo siguro itong mga nandyan baka may magka-count dyan, kaya back na lang natin. Data recording, sabihin nandito yung mga in-scan natin kung anong date. Doon yan, kahapon nag-scan na rin ako sa nakarang araw. Ito ngayon lang to, 11:21. Nag-scan kasi ako kahapon, hindi ko na videohan. Kaya ngayon nag-scan tayo para ma-videohan ko, may reference naman kayo.